Mas pinaigting ng Land Transportation Office ang operasyon laban sa mga fixer. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang katiwalian sa pamahalaan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. To further diversify our Sa mahigpit na laban na sinimulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para wakasan ang katiwalian sa pamahalaan. Hindi maikakaila na ilan sa ating mga kababayan ang siya mismong may pasimuno nito. Isa rito ang under the table o lagay para pabilisin ang pagkuha ng lisensya at iba pang transaksyon sa Land Transportation Office. Sa milyong-milyong motoristang kumukuha ng lisensya, tiba-tiba rin ang mga nakinabang. Habang abala ang mga gwardya sa mahigpit na pag-iinspeksyon ng mga pumapasok sa gusali ng LTO, nakabalandra naman sa labas ang mga fixers. Nandito tayo ngayon sa mismong central office ng LTO kung saan makikita ninyo sa bungad pa lang may mga umaantabay na sa ating mga anilay fixers. Ang modus nila, tulungan ka na maging mas madali aniya ang transaksyon kapalit ang pera. Sa bagay, karamihan. Si Mang Alfredo, isa sa mga hinarang at pinilit ng mga fixers na tanggapin ang serbisyo nila, hindi nagpatinag. Sa bagay, karamihan naman talaga nun. Ganun may nag-o-offer Pero pag may kakilala ka na dun sa loob, wala. Diretso ka na lang. Ganon din ang karanasan ng TNVS driver na si Feliciano na pinagbayad at pinaasa. May ano kasi yung iba, yung sa outsider, yung budol-budol. Pahintayin ka lang, tapos pagdating ng ilang oras, wala na yung tao. Tagalabas yun eh. Kung may pangamba ang mga kumukuha ng lisensya na baka hindi makapasa sa exam, mas dapat ipangamba ang mga nagbayad sa fixers dahil sa modus na ito. Binantayan ng PRTV News Team ang galaw ng fixer na ito na pasimpleng naghahanap ng mabibiktima. Maya-maya lamang nagpalit na ito ng damit, hudyat na may nabudol na. Ay mga kasama ko sir, kukunin yung pera, tapos iikot lang, magpapalit lang damit, wala na, hindi na yung babalik. Magagaling dumiskarte, magaling mag-sales stock, mahuhulog talaga ang kawawang biktima sa patibong. Kaya payo ng LTO, i-report ang ganitong panggagancho sa kanilang tanggapan. In terms of advocating the anti-fixing, we also encourage those applicants for whatever their transaction is to report if the employee is trying to extort money from them for a fastest way or for resorting to excluding other requirements. Agad din nilang tinatanggal ang mga kasabwat sa loob ng ahensya. Isiniwalat ng LTO na may iniimbestigahang matataas na opisyal ng ahensya na kumikita sa ganitong kalakaran. If the employee is a plantilla holder, of course, that particular employee that have connived with the fixer outside will face a administrative sanction at the same time extortion. So that's also a criminal case in terms of their sanction. Kasi nga, kinikilan mo hiningian mo ng pera Patuloy naman ang isinasagawang malawakang operasyon at investigasyon laban sa mga fixers na ito. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.